Kabanata 2311. James clicked his tongue and said, "Sa tingin ko ngayon ka lang umalis dahil nag-aalala ka na susundan ka ni Noel Ace. Ngunit kailangan mong maging malinaw sa isang bagay. Ang ginawa mo ay nagdulot ng reputasyon ni Noel Ace sa lupa, kaya sa tingin mo ba ay makakatakas ka lang?" Napakagatlabi si Tiffany. Lumapit siya kay Daisy at lumuhad sa harap ng lahat. "Pasensya na po, kung gusto mo akong pag-alitan o bugbugin, gawin mo na lang. Hindi ako lalaban." Kumunat ang noo ni Daisy. "Ang dapat mong ihingi ng tawad ay hindi ako kundi ang aking asawa." Natigilan si Tiffany. Ibinaba niya ang kanyang ulo ngunit walang sinabi. Napabuntong hininga si Shannon at sinabing, "Dapat ka nang umalis." Tumingin sa kanya si Tiffany, at sinabi ni Shannon, "Hindi matatawaran ang ginawa mo, pero kahit anong mangyari, ako ang direktor, kaya bibigyan ko ng paliwanag si Mr. Knowles. Ikaw naman, simula ngayon, bawal kang sumali sa kahit anong pelikulang ididirect ko." Tumayo si Tiffany at yumuko sa kanya. "Salamat, Mr. Fallon." Tumalikod siya para panasan ang luha sa mukha niya at umalis. Tumingin si Cameron kay Daisy at nagtanong, "Talaga bang hahayaan mo siyang umalis ng ganoon?" Nagkibit balikat si Daisy. Hindi madaling maging public figure. Nakaluhod na siya. "Kung tatanggihan ko pa rin siyang patawarin, ako na ang masama rito kapag lumabas ang balita." Kinagat ni Cameron ang kanyang dila at sinabing, "Kung gayon, paano ang iyong asawa? Sigurado akong alam mo kung ano ang ginagawa niya ngayon." Pinipilit kanyang tanggapin ang paghingi niya ng tawad. Natahimik si Daisy at nag-isip sandali. Sa katunayan, pakiramdam niya ay medyo sinadya at kainahinala para kay Tiffany na lumabas at humingi ng tawad sa kanya ngayon. Gayunpaman, hindi niya alam kung si Tiffany ay may anumang katulong sa mga miyembro ng crew, kaya't ang mga tao ay maaaring gumawa ng malaking bagay dito kung siya ay gumawa ng mga bagay na mahirap para kay Tiffany ngayon. Totoong si Tiffany ang nagkusa na humingi ng tawad sa kanya. Napaluhod pa siya at hiniling na umalis sa crew. Para sa ibang tao, naging tapat siya at inaamin ang sarili niyang pagkakamali. Kung tatanggi pa siya na pakawalan si Tiffany, si Daisy ang mali dito. May pakiramdam si Daisy na dapat niyang imbestigahan si Tiffany. Sa gabi, sa hotel, bumalik si Daisy sa kanyang silid pagkatapos niyang maghapunan kasama si Cameron. Itinulak niya ang pinto at nakita niya si Noel Ace na nanonood ng TV sa couch sa kanyang bathrobe. Lumapit ito sa kanya at umupo sa kandangan nito. Ibinaba ni Noel Ace ang ulo para tignan siya at nilero-laro ang buhok nito sa daliri niya. "Pagod ka na ba, Nolly?" Umamin si Tiffany na siya ang nagpadala ng text message sa iyo. Sinabi niya na ako ay pinupuntirya niya, ngunit sa palagay ko ay hindi kasing simple ng mga bagay ang tila. Napatingin sa kanya si Daisy. Natigilan si Noel Ace, bahagya niyang idiniin ang kanyang labi at ilang sandali pa ay sumagot, "Sige." "Oye, siya ang nakausap ng iyang aktor na iyon." Natigilan si Daisy. Siya ang may gawa nito. May nakakita sa kanya na kausap ang iyang aktor bago magsimula ang shooting. Tapos, tumanggi ang iyang actor na makipag-cooperate sa iyo afterward, so she must have said something to him, sagot niya. Ibinaba ni Daisy ang kanyang ulo. Hindi niya alam kung bakit galit na galit si Tiffany sa kanya. Dahil lang sa sobrang dedicated niya sa career niya. Anong klaseng katawa-tawang dahilan iyon? Hinayla siya ni Noel Ace sa kanyang mga braso at hinalikan sa noo. "Well, masyado kang napakatalino, kaya lahat ay naiinggit sa iyo." She smacked her lips and said, "Nagseselos siya sa akin, kaya kanya pinaayos." Kung nagseselos siya sa kanya, dapat iset up siya, di ba? Bakit si Noel Ace pa ang pinupuntirya niya? Pinaikit ni Noel Ace ang kanyang mga mata. Kumbaga, siya ang target this time. Kahit galit si Tiffany kay Daisy, wala siyang ginawa sa kanya. Sa tingin niya ay may kasabwat si Tiffany, pero sino iyon? At kasama ba ang siya? Samantala, tinapos ni Cameron ang kanyang shower at lumabas ng banyo na naka-bathrobe. Kabanata 2312. Nang hinahanap ni Cameron ang hairdryer sa drawer sa tabi ng kanyang kama, tumunog ang doorbell. Kumuha siya ng jacket para sagutin ang pinto. Akala niya si Daisy iyon hanggang sa makita niya ang lalaking nakatayo sa harap ng pinto. Natigilan si Cameron. "Anong ginagawa mo dito?" Itinaas ni Waylon ang kanyang mga talukap at pinag-aralan siya. Ibinaba ni Cameron ang kanyang ulo at hinigpitan ang kanyang jacket. "Anong tinitingin-tingin mo? Tumigil ka na sa pagtingin, kung hindi, dukutin ko yung mga mata mo." Humalaklak si Waylon at isiniksik ang sarili sa kwarto.
Napatulala si Cameron, ngunit hindi nagtagal ay natauhan siya. Pinigilan siya nito nang makapasok siya sa pinto. Teka, hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Iniunat ni Waylon ang kanyang braso at hinayla siya sa kanyang yakap. Ano ang nagdala sa iyo sa Coralia? Natigilan siya at napalunok ng laway. Pumunta ako dito para magbakasyon. Marahil ay kakapasok lamang niya mula sa labas dahil may kaunting snow sa kanyang kamiseta. Nagyayelo at wala siyang suot sa ilalim ng kanyang bath towel. Pwede bang hayaan mo muna ako? Nagyayelo. Hinawakan ni Waylon ang kanyang balat gamit ang kanyang daliri. Nanginginig siya at namula. Huwag mo akong hawakan. Ang lamig ng kamay mo. Humalaklak si Waylon, hindi na mangyayari kung yayakapin mo ako. Hindi naglakas loob si Cameron na gumawa ng anumang malalaking galaw dahil ang tuwalya sa paliguan ay tila malalaglag anumang oras. Hoy, lumayo ka sa akin. Ibinaba ni Waylon ang ulo at lumapit. Kung takot ka sa lamig, bakit ka pumunta sa Coralia? Inangat ni Cameron ang kanyang ulo. Bakit? Hindi ba ako makakapunta sa Coralia? Napangiti siya. Siyempre, kaya mo. Pwede bang bitawan mo muna ako? Sigurado ka bang gusto mong bitawan kita? Tinaas ni Waylon ang kanyang kilay at sinipat ang kanyang bath towel. Natigilan si Cameron. Nalaglag ang kanyang bath towel. Mahigpit na kumapit si Cameron sa kwelyo niya nang magsimula siyang lumayo. Teka, ibinuka ni Waylon ang magkabilang braso. Hindi niya ito niyakap at sinabing, ayaw mo bang bitawan kita? Nagawa ko na ang sinabi mo. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, sumagot siya, pagkatapos ay lumiko ka sa kabilang panig ngayon. Napangiti si Waylon, kailangan mo ba ng tulong ko? Kinakabahang sagot ni Cameron, hindi ko kailangan ng tulong mo. Bilasan mo at lumiko ka sa kabilang side ngayon. Pinatagilan ni Waylon ang kanyang katawan, at dali-daling hinawakan ni Cameron ng mahigpit ang kanyang bath towel na dumudulas sa kanyang katawan. Habang hinihigpitan niya ang kanyang bath towel, bigla siyang nakaramdam ng kung ano at napaangat ang ulo niya. Nakatingin sa kanya si Waylon. Hoy, paano mo ako masisilap? Hindi ako, pervert. Ngumisi siya. Ako ay isang pervert. Inis na itinulak siya ni Cameron palayo, ngunit tila alam niya kung ano ang gusto nitong gawin at umatras. Hindi ito pinaghandaan ni Cameron. Nawalan siya ng balanse at nahulog sa mga braso ni Waylon. Hinawakan siya ni Waylon sa kanyang mga braso, at ang kalahati ng kanyang katawan ay nakahiga sa kanyang dibdib. Isang tawa ang kumawala sa kanyang lalamunan habang sinabi niya, ibinabato mo ba ang iyong sarili sa akin, Cam? Tiningnan siya ni Cameron at napabulalas, paano ka naging walang hiya? Malinaw mong sinasadya. Pinulupot ni Waylon ang daliri niya sa buhok niya at inilagay iyon sa harap ng labi niya. He chuckled and said, Oo, sinadya ko. May problema ka ba niyan? Gusto niyang lumayo sa kanyang ngunit walang silbi. Inilapat niya ang kanyang mga labi sa kanyang noo at sinabing, I don't feel at ease to leave you alone in Coralia, Cam. Napaatras si Cameron at ramdam niya ang init sa loob niya. Hindi ako bata. Hindi ko kailangan na bantayan mo ako. Lumalim ang ngiti sa kanyang mukha. Siyempre, kailangan ko. Binaling ni Waylon ang kanyang mukha, at ang kanyang hininga ay humaplaw sa kanyang pisngi. Kung sakaling makagulo ka o magdulot ng anumang gulo, kailangan mo pa rin ang iyong pamilya na magbayad para dito, hindi ba? Natigilan si Cameron. Sa sobrang inis niya ay tinakpan niya ang bibig nito gamit ang kanyang kamay. Huwag ka na lang magsalita, pwede. Hinawakan ni Waylon ang kamay niya at hinalikan ang palad niya. Nanginginig ang kilati sa kanyang palad, at namula ng husto ang kanyang mga pisngi. Biglang tumunog ang doorbell na nagpabalik sa kanya sa realidad. Tapos, narinig niya ang boses ni Daisy. Cameron, nandyan ka ba? Sisigat na sana si Cameron, ngunit biglang yumuko si Waylon at idiniin ang labi nito sa labi niya. Nagsikip ang kanyang mga mag-aaral. Napakapit siya sa balikat nito at halos hindi makahinga. Ipinatong ni Waylon ang kanyang kamay sa likod ng kanyang ulo at pinalalim ang halik. Kabanata 2313. 2 beses na pinindot ni Daisy ang bell, ngunit walang sumasagot sa pinto. Inakala niyang nakaalis na si Cameron, kaya tumalikod siya at umalis. Samantala, halos hindi makahinga si Cameron sa kabilang bahagi ng pinto. Kinagat niya ang labi ni Waylon, at sumimangot ito. Ibinaba niya ang kanyang ulo para tingnan ang taong nasa loob ng kanyang mga braso at pinakawalan siya. Nilagay niya ang likod ng kamay niya sa labi niya. Sa sobrang galit niya ay namumula ang pisngi niya. Wayne, ang kulit mo. Hindi ba siya nag-aalala na marinig tayo ni Daisy?
Pinigilan ni Waylon ang isang ngiti at hinawakan ang kanyang kamay para ilapat sa kanyang mukha. Oo, ako ay isang jerk. Sasampalin mo ba ako, Cam? Pinaikit ni Cameron ang kanyang mga mata. Sa tingin mo ba hindi kita papatulan? Oo, sagot niya. Sa tingin ko hindi mo ako sasaktan. Ngumiti si Cameron at tinapakan ang kanyang mga paa, na naging sanhi ng pagsirit niya sa sakit habang sinasamantala niya ang pagkakataon at kumalas sa kanyang mga braso. Pinagkrus niya ang kanyang mga braso sa harap ng kanyang dibdib at sinabing, ano sa palagay mo iyon, Mr. Wayne? Humalaklak si Waylon at pinunasan ang kanyang suit. Sige, kung ganoon. Tama na. Dapat umalis na ako ngayon. Natigilan si Cameron. Babalik ka ba? Hawak ang hawakan ng pinto, ibinaling niya ang ulo para tingnan siya. Dahil hindi mo ako tinatanggap dito, kailangan kong bumalik. Anong ibig mong sabihin, Wayne? Hindi ko pa nasabi na. Bago matapos ni Cameron ang kanyang pangungusap, hinawakan siya ni Waylon at hinayla siya sa kanyang mga bisig. So, ibig sabihin ba nito ay ayaw mo akong pumunta? Nanginginig ang mga pilak mata ni Cameron habang dinilaan ang kanyang mga labi. I didn't say that. Inangat ni Waylon ang kanyang baba at nagtanong, gusto mo bang manatili ako rito? Nag-alinlangan siya. Hinalikan siya ni Waylon sa noo at sinabing, hindi ko rin sinabing aalis ako. Pupunta ako sa katabing kwarto. Kung hindi, papapasukin mo ba ako sa kwarto mo? Noon lang nalaman ni Cameron na niloko siya ni Waylon. Humiwalay siya sa mga braso nito, binuksan ang pinto, at tinulak siya palabas. Hindi kailanman. Hindi kita hahayaang manatili sa kwarto ko. Pagkatapos, isinara niya ang pinto. Humalaklak si Waylon, naglabas ng door card, at pumunta sa katabing kwarto. Kinabukasan, sa pinangyarihan ng pagbaril. Matapos maglagay ng make-up ni Daisy, nakita niyang nakatayo sa gilid si Cameron, nakatingin sa mga aktor na nagsushooting ng fighting scene. Lumapit siya sa kanya at tinanong, Cameron, saan ka nagpunta kagabi? Medyo nahiya si Cameron. Napakamot siya sa pisngi at sumagot, baka natutulog ako. Sasabihin ko sana sa iyo na ang aking panganay na kapatid ay dumating sa Corala. Hindi mo siya nasagasaan, ikaw ba? Tanong ni Daisy. Inilibot ni Cameron ang kanyang mga mata sa paligid at sinabing, talaga. Well, hindi ko siya nakita. Nang makitang kainahinala si Daisy, nagpatuloy si Cameron at ipinaliwanag, masyado akong pagod, kaya maaga akong natulog. Baka hinanap niya ako, pero hindi ko alam dahil tulog ako. Ayaw niyang malaman ni Daisy na nakita niya si Waylon kahapon dahil nakaramdam siya ng hiya. May naisip siya at nagmamadaling binago ang paksa, magkano ang kinikita ng isang fight choreographer. Sagot ni Daisy, depende kung gaano sila ka-professional at ang halaga nila. Kung medyo sikat sila sa industriya ng entertainment, kikita sila ng hindi bababa sa $15,000 pataas. Tumingin si Cameron sa kanya at nagpatuloy. Isang buwan. Pinagkrus ni Daisy ang kanyang mga braso sa harap ng kanyang dibdib at sumagot, hindi. Halimbawa, kung kakaunti lang ang fight scene sa isang pelikula at ang mga aktor ay ganap na makabisado ang mga galaw sa loob ng kalahating buwan, tapos na ang instructor. Sa gawain, gustong subukan ni Cameron. Nakikita ko, iyan ay medyo maganda. Bakit hindi mo sinabi sa akin kanina? Professional din ako. As for my value, I don't think it's far-fetched to say na ako ang instructor ng Best Actress Award winner, di ba? Tumingin sa kanya si Daisy at sinabing, huwag naman. Kapag nalaman ng panganay kong kapatid na magtatrabaho ka bilang fight choreographer, papatayin niya ako. Kapatid ka niya, I'm sure hindi niya gagawin yun sa'yo. Pero hindi ka rin kapos sa pera. Natigilan si Cameron at napatigilid ang ulo. Na-freeze ng tatay ko ang lahat ng card ko pagkarating ko sa Baseburg. Kaya, sa tingin mo pa ba hindi ako kapos sa pera? Mahirap ako ngayon. Ginagamit ko ang card ng iyong kapatid sa buong panahon. Malaki na ang utang ko sa kanya, at ang kabuoang halaga ay patuloy na tumatambak. Ito ang unang pagkakataon na nakaramdam ako ng labis na kalungkutan pagkatapos mabuhay ng higit sa 20 taon. Kabanata 2314. Hindi napigilan ni Daisy na matawa kay Cameron. Alam niyang sinadyang i-freeze ni Sonny ang mga card ni Cameron dahil gusto nitong pigilan siya sa pagbalik sa East Islands. Daisy, nang marinig ni Daisy ang boses ni Waylon, lumingon ito at ngumiti sa kanya. Waylon, narinig ng lahat sa crew ang tungkol sa magkapatid na Goldman. Nalaman nilang magkamukha talaga sila. Kung hindi tinawag ni Daisy ang kanyang pangalan, hindi nila siya maiiba kay Colton. Nagdala si Waylon ng ilang inumin para sa crew.
Lahat sila ay naiinggit kay Daisy dahil sa pagkakaroon ng isang masikasong kuya. Isa pa, inalagaan pa niya ang mga ito at dinalhan ng mga inumin nang dumalaw siya kay Daisy. Ang crew member na dumating para kunin ang mga inumin, ay nagsabi sa kanya na may malaking pasasalamat, maraming salamat, Mr. Goldman. Siguradong malaki ang halaga ng mga ito sa iyo. Napangiti si Wayland at sumagot, wag mo nang banggitin. Mahirap siguro kayong alagaan ng kapatid ko lately. Kunin mo ito bilang pasasalamat mula sa akin. Ilang aktres ang nagdikit ng ulo at bamulong, he's so gentle and down to earth. Iniisip ko kung kasal na siya o hindi. Engaged na si Coleman, pero nabalitaan ko na single pa rin si Wayne. Sila ay naging agitated. Hindi ko alam kung may chance pa ba ako o hindi. Sa tingin mo ba tatanggi siya kung kamustahin ko siya? Bakit hindi ka pumunta at subukan ito? Pagkatapos noon, tinulak nila palabas ang aktres na iyon. Kumunat ang noo ni Cameron at tinitigan sila. Pagkatapos, ibinaling niya ang kanyang ulo upang tingnan si Wayland, na napapalibutan ng lahat na parang napakaraming bituin na nakapalibot sa buwan. Para sa kanila, si Wayland ay isang magiliw, pino, at down-to-earth na binata. Siya ay matyaga at magalang kapag nakikipag-usap sa mga miyembro ng crew. Nakakross arms sa harap ng kanyang dibdib, tumingin si Cameron sa aktres na bumabati kay Wayland. May ngiti sa labi ang sinasabi ng aktres. Para naman kay Wayland, imbes na baliwalain ay magalang siyang tumugon sa kanya, at lalo pang ikinagalit ng aktres. Biglang tumingin si Daisy kay Cameron. Bakit parang hindi masaya si Cameron ngayon? Dahil ba kinakausap ng aktres ang kapatid ko? Isang ngisi ang sumilay sa kanyang mukha nang ang pag-iisip ay lumitaw sa ulo ni Daisy. Lumapit siya kay Cameron at sinabing, Cameron, parang sikat na sikat ang kapatid ko sa mga babae. Ibinalik ni Cameron ang sarili sa realidad at pinagkrus ang kanyang mga braso sa harap ng kanyang dibdib. Kung ibabalik ko ang aking costume, magiging kasing tanyag siya. Napabuntong hininga si Daisy. Tumingin si Cameron sa kanya. Bakit ka humihinga? Sabi niya, maraming magagandang babae sa Baseburg, lalo na sa entertainment industry. Tignan mo yung aktres, walang lalaking makakalaban sa isang maganda at dalisay na babaeng katulad niya. Paano kung type siya ng kapatid ko? Sa tingin mo ba dapat ko siyang pigilan o ipadala sa kanila ang aking mga pagpapala? Tinitigan ni Cameron ang babae. Ang aktres nga ay ang tipikal na cute na babae na patok sa mga lalaki. Siya ay may maamong tingin at isang pares ng malado na mga mata. May dalawang dimple sa pisngi niya nang ngumiti siya. Siya ba talaga ang type ni Wayne? Nagtaas ng kilay si Daisy at nagpatuloy. Sigurado akong ang isang babaeng tulad niya ay marunong manligaw sa mga lalaki, at walang paraan ang isang lalaki ay maaaring labanan ng isang babae na mahilig manligaw. Nang inig ang gilid ng labi ni Cameron, at bamulong siya, gusto mo rin siyang ligawan ni Noel Ace. Mamantong hininga si Daisy at sinabing, hindi lang si Nolly, pati tatay ko gustong gusto kapag nililigawan siya ng mama ko. As long as my mom look at him with her puppy eyes, gagawin niya lahat ng gusto niya. May kaina-hinalang sagot ni Cameron. Hindi ako makapaniwala na ganoong klaseng tao ang tatay mo. Ngumisi si Daisy at diniinan. So, gusto mo bang malaman kung ang panliligaw ay gumagana para sa kapatid ko o hindi? Kabanata 2315. Natahimik sandali si Cameron at nagtanong, paano ka nakikipaglandian sa isang lalaki? Itinaas ni Daisy ang kanyang daliri at itinuro si Wayland. Pagkatapos, sinabi niya, gawin mo lang ang ginawa ko. Natarante si Cameron, pero tinuro niya rin si Wayland. Pagkatapos, kinawayan ni Daisy ang kanyang daliri at sinabing, Wayne, halika rito, pakiusap. Tumingin si Cameron sa kanya at sinenyasan din ang kanyang daliri. Pero matigas ang boses niya habang sinasabi, Wayne, halika rito, please. Hindi napigilan ni Daisy ang sarili at tumawa. Umiling siya at sinabing, hindi niya naririnig. Kailangan mong taasan ang iyong boses. At saka, kailangan mong tumawa ng matamis na parang isang cute na batang babae. Isa pa, kapag tinitignan mo siya, hinihiling ko sa iyo na tingnan mo siya ng may pagmamahal, hindi titigan na parang kaaway mo siya. Sigurado ka ba dyan? Tiningnan siya ni Cameron ng may pagdududa. Tinapik-tapik ni Daisy ang kanyang dibdib at kumpiyansang sumagot, off. Siyempre, sigurado ako tungkol dito. Ito ay isang uri ng panliligaw din. Kaya lang medyo subtle pa. Halimbawa, kung may lalayo mo siya sa ibang babae sa pamamagitan lamang ng pagsenya sa iyong daliri, hindi ba ito magmumukhang napakahusay mo? Iniunat ni Cameron ang kanyang braso at sinubukang muli. She beckoned her finger at Wayland.
But before she could say anything, naglakad na si Waylon papunta sa kanya. Siya ay natigilan, at ang kanyang daliri ay naiwang nakabitin sa himpapawid. Huminto si Waylon sa harapan niya at nagtaas ng kilay. Tinawag mo ako. Ibinaba ni Daisy ang kanyang ulo habang pilit niyang pinipigilang tumawa. Dahil natapos niya ang kanyang trabaho, umalis siya. Bumalik si Cameron sa realidad at pilit nang umiti sa kanyang mukha. Well, yeah, pero medyo mabilis ka rin. Lumingon siya, ngunit wala na si Daisy. Sinulyapan ni Waylon ang kanyang daliri at pumikit. Kung tutusin, kanina pa niya sila pinagmamasdan noong tinuturuan ni Daisy si Cameron kung paano manligaw sa isang lalaki. Ano ulit ang itinuro sa iyo ni Daisy sa pagkakataong ito? Binawi niya ang kanyang braso at nahihiyang sumagot, wala. Talaga, napatingin si Waylon sa mukha niya. Kung gayon alam mo ba kung ano ang ibig sabihin kapag ang isang babae ay kumukuha ng kanyang daliri sa isang lalaki? Natigilan si Cameron. Ano ang ibig sabihin nito? Hindi ba ibig sabihin nanliligaw? Lumapit si Waylon sa kanya at mamulong sa kanyang tainga, ang ibig sabihin nito ay pang-aakit. Natigilan si Cameron. Alam ko na, alam kong hindi ako dapat magtiwala sa kanya. Napatingin si Waylon sa mukha niya na lalong namumula dahil sa kahihiyan at tumawa. Hindi ko ine-expect na mabilis mong kukunin, Cam. Hindi masama. Gustong gusto ko ito, Mr. Wayne. Lumapit ang aktres na iyon na may hawak na telepono. Ngumiti siya at nagtanong, pwede ko bang makuha ang numero mo sa WhatsApp? Kumunat ang noo ni Waylon. Noong una, tatanggi sana siya, ngunit nang makita niyang tinatalikuran niya si Cameron na parang walang kinalaman sa kanya, nagbago ang isip niya at sinabing, oo naman. Napangiti ng husto ang aktres. Pagkatapos nilang magpalitan ng kanilang mga WhatsApp number, masaya siyang umalis. Hindi inaasahan ni Cameron na ibibigay ni Waylon sa aktres ang kanyang WhatsApp number. Biglang pumasok sa isip niya ang mga sinabi ni Daisy sa kanya. Siguro ba may gusto talaga siya sa ganoong klase ng babae? Pinaikit niya ang kanyang mga mata at makahulog ang sinabi, mukhang sikat ka, Mr. Wayne. Walang pakialam niyang sinulyapan ang kanyang telepono at sinabing, talaga. Sa tingin ko ay hindi. Hindi niya iniisip iyon. Huminga ng malalim si Cameron at tumango. Kung gayon hindi kita guguluhin kapag nakikipag-usap ka sa magandang babaeng iyon. Itinaas ni Waylon ang kanyang mga talukap. Bakit parang nagseselos ka? Hindi ako. Itinaas niya ang kamay at umalis. Napatingin si Waylon sa kanya habang may ngiti sa gilid ng labi nito. Alam niyang nagseselos si Cameron ngayon dahil bukas na libro siya. Nang isasara ni Waylon ang WhatsApp, nakatanggap siya ng mensahe. Damn it, why are you giving my WhatsApp number to other people again? Waylon, I'm finding a girlfriend for you. Ano, kung hindi ka titigil sa pagbibigay ng WhatsApp number ko, sasabihin ko sa lolo mo na hindi ka masipag magtrabaho at naglilibot sa pakikipaglandian sa mga babae. May girlfriend na ako. Samantala, sa Staslow, nanlaki ang mata ng lalaki nang makita ang mensahe. Matapos niyang matiyak na hindi siya pinaglalaruan ng kanyang mga mata, napaatras siya. What the hell? Kabanata 2316. Nagmamadali siyang pumunta sa labas ng gym, kung saan nakatayo ang ilang itim na lalaki sa labas lang ng entrance. Nagbubuhat ng dumbbell si Titus sa loob. Bagamat nasa 80s na siya, pinananatili niya ang kanyang ehersisyo sa buong taon. Kaya naman, hindi lang malusog ang kanyang katawan kundi napakaganda rin ng katawan. Pumasok ang lalaki sa gym. Sir, kumunat ang noo ni Titus. Anong problema? Napatitig ang lalaki sa screen ng phone niya. Tungkol dyan, sinabi ni Brother Wayne na siya. Natagpuan niya ang kanyang sarili na isang babae. Inangat ni Titus ang kanyang ulo. Ano? Inulit ng lalaki ang buong pangungusap bawat salita, isang babae. Sinabi ni Brother Wayne na natagpuan niya ang kanyang sarili na isang babae. Ibinaba ni Titus ang dumbbell, kumuha ng tuwalya para panasan ang kanyang pawis, at tumayo mula sa bench. Paano mo nalaman iyon? Hawak niya ang phone sa harap ni Titus. Tingnan mo, si Kuya Wayne mismo ang nagsabi sa akin. Bahagyang damilat si Titus at ibinaba ang tuwalya. Nagka-girlfriend ang bastos na ito nang hindi nagpapalam sa akin. Pupunta ako at tingnan kung anong klaseng babae ang natagpuan ng brat na iyon. Wala akong kahit isang simpleng paunawa, na piraso ng tae. Bumalik si Cameron sa hotel, at habang iniisip niya iyon, mas lalo siyang nagalit. Nililigawan daw niya ako, pero sa huli, kahit sinong babae ay ina-add niya bilang kaibigan sa anumang social media app. Anong sinungaling? Lumapit siya sa salamin at nagkumpara.
Hindi ba ako kasing ganda ng babaeng iyon? O, lahat ba ng lalaki ay gustong-gusto ang bagong bagay na itatapon nila ang kanilang mas lumang opsyon para lang matikman ito? Hinaplos ni Cameron ang pisngi at biglang naisip ang payo ni Daisy. Hinding-hindi kayang labanan ng lalaki ang panliligaw ng babae, ha? Dapat ko bang subukan iyon? Nang malapit na ang tanghalian, nagpadala ng text message si Cameron kay Wayne. Tanghalian na, kain na tayo. Hindi nagtagal ay sumagot ang kabilang partido sa kanyang mensahe ng isang salita lamang. Okay, ibinaba ni Cameron ang kanyang telepono. Anong klaseng ugali ito? Hindi kaya ibang babae ang nakikita niya ngayon. Iyon ba ang dahilan kung bakit siya naging walang malasakit kamakailan? Sa oras na ito, muling sumagot si Wayland sa kanyang mensahe. Magkita tayo sa Chinese section. Agad namang nag-react si Cameron at pumunta sa kantin. Paglabas niya ng elevator, ang daming tao sa restaurant. Pagkaraan ng ilang sandali, nakita niya si Wayland na nakaupo sa tabi ng bintana, at humakbang ito patungo sa kanya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, isang figure ang naunang umupo sa tapat ni Wayne, ang aktres na naman. Mr. Goldman, nagkataon lang. Nagdanim ako sa'yo ngayon lang. Bakit hindi mo ako sinagot? Sinulyapan ni Wayland si Cameron at sinagot ito ng casual, hindi ako madalas pumunta sa DM ko kapag abala ako. Ah, yun ba? Sana, hindi kita inistorbo habang nagtatrabaho ka. Ikinalulungkot ko iyon. Ayos lang. Kumakain ka mag-isa. Kumakain din ako mag-isa. Gusto mo bang maupo ako sa upuang ito sa tapat mo? Nagkusa ang aktres para masigurado ang kanyang pagkakataon. Ang kanyang ngiti ay mukhang matamis, at ang kanyang boses ay tila malumanay. Ang mga katangiang iyon ay nagpaalala kay Cameron ng pariralang girly girls na siyang uri ng babae na nagustuhan ng mas mature na mga lalaki sa kanyang paligid kapag nag-scroll sila sa kanilang social media. Tinukoy ng girly girls ang mga babaeng mukhang dalisay, kaibig-ibig, at sweet. Bukod dyan, dapat ay mayroon din silang hindi nagkakamali na mga sukat at figure. Nakakatunaw daw ng puso ng lahat ng lalaki ang kanilang mapanlokong boses. Pero kapag na-master na nila ang sweet talking at coquetry, anong klaseng lalaki ang aayaw sa kanila? Halos imposibleng hindi, mahulog ang loob ng isang lalaki sa isang babaeng tulad nito, di ba? Huminga ng malalim si Cameron, lumakad, hinayla ang upuan sa tabi ni Wayland, at umupo. Kumakain ka na ba ng tanghalian? Papayag ka ba kung samahan kita? Nagulat ang aktres at napatitig kay Wayland. Kung ay ba't ang sulok ng labi ni Wayland, at pagkatapos ay nagpakawala siya ng hindi mahahalatang ngiti. Whatever, gagawin mo basta masaya ka. Tinawag ni Cameron ang waiter. Kapag nag-order siya ng bawat isa sa mga pinakamahal na pagkain na magagamit sa menu. Shark's fin soup, Buddha's temptation, Bloodbird's nest dessert, steamed whole croaker, black chicken broth, at 3 set ng Peking duck na may pancake. Iyon lang, nagulat ang aktres, ito. Hindi ba medyo sobra na ito? Sayang ang pera. Ibinalik ni Cameron ang menu sa waiter at sinabi sa malakas na boses, ayos na ang lahat. Si Mr. Goldman ay mayaman, kaya huwag mag-alala. Pero hindi ka pwedeng gumastos ng ganito. Hindi natin matatapos ang lahat. Miss, bakit hindi na lang umorder ng mga ordinary dish? Ang aktres ay tila naiintindihan, habang si Cameron ay kumilos na parang isang malaking gumastos na walang pakialam sa iniisip ng iba. Kabanata 2317. Wala sa mood si Cameron. Lumingon siya at pinandilatan si Wayland. Gusto mo bang gumawa ng anumang mga pagbabago sa order? Halatang pinanggahasan siya nito na palitan ng anumang ulam na ayaw niya. Napangiti si Wayland. Okay lang ako sa kahit ano. Labis na ikinagulat ng aktres ang kanyang tinutuluyan ngunit hindi niya ito pinag-isipan. Alam niyang nandoon ang babaeng ito para bisitahin si Daisy, kaya hindi nakakagulat na katotohanan para sa aktres ang pagkakilala ni Cameron kay Wayland, hinahayaan lang siya ni Wayland dahil lagi siyang bukas palad sa mga kakilala niya, at iyon lang. Mr. Goldman, pasensya na po kung malaki ang halaga ng pagkain ito sa inyo. Itinukod ni Wayland ang kanyang kamay sa gilid ng kanyang noo at ikinabit ang kanyang mga daliri sa mga daliri ni Cameron sa ilalim ng mesa gamit ang kabilang kamay. Bahala ka, nanigas ang katawan ni Cameron, at agad niyang binawi ang kamay nito. May kachat siyang ibang babae at walang kahihiyang hawak ang kamay ko. Anong scam? Mr. Goldman, ito ay maaaring mukhang nakakasakit, ngunit maaari ba akong magtanong sa iyo? Mahinahon siyang tumugon, go ahead.
Bumaba ang tingin ng aktres at nagbigay ng mahinang ngiti. Sa paghusga mula sa iyong pagkakakilanlan at katayuan sa Baseburg, dapat kang magkaroon ng kasintahan, tama. Lumingon si Waylon at saglit na tinitigan si Cameron. Ano sa tingin mo? Hindi napansin ng aktres ang kanyang aksyon. I think dapat single ka pa rin. Kung tutuusin, anong uri ng babae ang magiging karapat-dapat sa isang taong kasing ganda mo? Hinawakan ni Waylon ang kamay ni Cameron, at gustong kumawala ni Cameron sa pagkakahawak niya, ngunit hinigpitan niya agad ang pagkakahawak. Hindi ko masyadong gusto ang masunuri na babae. Mas gusto ko ang taong medyo masungit at minsan medyo hindi makatwiran. Bonus na kung mahilig siyang kumagat ng iba. Napatulala ang aktres, kinurot ni Cameron ang hita niya. Sumirit siya at bahagyang sumimangot ng ilang segundo. Tinitigan siya ng aktres, okay ka lang ba? Isang tawa ang pinakawalan niya. Ayos lang ako. Kinalmat ako ng pusa ko. Hindi na nakayanan ni Cameron. Sino ang pusa mo? Nawala ka na ba sa isip mo? Tumingin si Waylon sa kanya na may bakas ng katuwaan na kumikislap sa kanyang mga mata. Hindi ba ikaw? Sinong nagsabi sa iyong pusa ako? Ako ay walang tao. Ang bilis ng pagsasalita niya kaya hindi na makasabay ang isip niya. Noon lamang napagtanto ni Cameron na siya ay nagsalita ng isang bagay na pipi, kaya't hindi siya makapaghintay na makahanap ng isang paraan upang magdahilan sa kanyang sarili mula sa mesa. Tumawa si Waylon at magiliw na tinanong siya, bakit mo minamaliit ang iyong sarili? Ikaw, tumahimik ka. Napagtanto ng aktres ang isang bagay, ibinuka ang kanyang mga labi, at umalis sa kanyang upuan na may bahagyang naagrabyado na panunupil. Inalis ni Cameron ang kamay niya. Tumakas na siya. Hindi mo ba siya hahabulin? Pumikit siya at ngumiti, gusto mo bang habulin ko siya? Nabulunan siya sa sarili niyang mga salita. Pwede kang pumunta kahit anong gusto mo. Kinalikot ni Waylon ang dulo ng kanyang buhok gamit ang kanyang mga daliri. Pero nagseselos ka na, bakit ko siya hahabulin? Hindi ako nagseselos, tinitigan siya nito ng diretso. O talaga, hindi ka ba nagseselos? Bawat salitang lumalabas sa iyong bibig ay amoy pulbere. At huwag nating kalimutan ang mga pagkaing na order mo. Pinili mo pa ang lahat ng mahal. Si Cameron ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Hindi ko naman hiniling na bayaran mo sila, di ba? Pero may pera ka ba? Ikaw ang makakain, pero babayaran mo sila gamit ang aking credit card. Nawala nang masabi si Cameron. Lumingon siya at tinitigan si Waylon. Ito ay pansamantala lamang. Wait lang, babayaran kita kaagad kapag na-unfrozen. Ang anumang card, may magagawa ka para maiwasang mabayaran ang lahat ng perang inutang mo sa akin. Lumapit siya sa kanya, basta payag kang pakasalan ako. Agad na nag-iwas ng tingin si Cameron, na medyo nabigla. Ikaw, huwag mo na akong tangkaing lokohin para pakasalan kita. Di pa nga kami nagde-date, daldal na siya ng kasal. Hindi ako mahuhulog niyan. Napangiti siya. Kung hindi mo ako pakakasalan, paano mo inaasahan na makikipag-bargain ako kay Mr. Southern para i-unfreeze ang iyong mga card? Napalunok si Cameron sa malalim na pag-iisip. Ay nalalayan ni Waylon ang kanyang ulo gamit ang isang kamay at tinitigan siya. Kung hindi, pumunta muna tayo sa City Hall para kumuha muna tayo ng Certificate of Marriage para maipadala ko kay Mr. Southern. Kung masaya ang tatay mo sa kinalabasan, baka ma-unfreeze pa niya ang card mo. At kung magsisi ka sa huli at ayaw mong manatiling kasal sa akin, pagkatapos ay maaari mong palaging maluso ang pakikipag-ugnayan pagkatapos nito. Ano sa tingin mo? Kabanata 2318. Tumigil sandali si Cameron at tumingin kay Waylon. Sinadya mo ba talaga? Tumawa si Waylon. Ang sertipiko ay nasa iyo. Ano ang maaari kong gawin para pigilan ka kung gusto mo talagang ma-dissolve ang engagement? Nanatiling tahimik si Cameron ng ilang segundo. Mukhang may sense ang sinabi niya. Kukuha lang kami ng marriage certificate na nasa akin. At kapag nalaman kong may kasama siyang ibang babae, pwede akong mag-file ng divorce anytime. Ganon lang kadali iyon sa ABC, di ba? Papakasalan kita, pero may isang kondisyon ako. Nagtaas siya ng kilay. At ano iyon? Tumingin si Cameron sa kanya. Hindi ka pinapayagang isa publiko ang aming kasal. Saglit na pinaikit ni Waylon ang kanyang mga mata. Deal. Samantala, sa isang kaso, iniabot ni Edison ang ilang mga larawan kay Knowles. Ang babae sa mga larawan ay si Tiffany. Pagkatapos hayaan ng babaeng ito ang site ng paggawa ng pelikula, pumunta siya upang makilala ang influencer. Tinapik ni Knowles ang mesa gamit ang kanyang mga daliri at pinaikit ang matalim na mga mata.
Ano ang ginawa niya sa babaeng influencer na iyon? Sumagot si Edison, hindi ko alam, pero may tinawagan siya pagkaalis niya. Maaaring inamin ni Tiffany na siya ang taong nasa likod ng insidente, ngunit tinakpan din niya ang mga bahagi ng katotohanan na makakasira sa kanyang reputasyon, na sinasabing ginawa niya ito dahil lang sa may laban siya kay Daisy. Malinaw na pinaplano niyang idirekta ang opinyon ng publiko sa influencer para sisihin niya ang lahat. Inalis niya ang kanyang sarili mula sa mga tripulante para lamang ipakita ang kanyang mga puting balahibo at makakuha ng mga pakinabang sa ibang lugar. Naisip man niya talagang magandang ideya iyon. Bilang isang artista, ang kanyang aksyon ay nakakuha na sa kanya ng maraming hindi ginustong atensyon. Mayroon pa siyang lakas ng loob na ilagay ang kanyang hinaharap sa linya, ipagsapalaran ang lahat ng kanyang nakamit sa industriya. Hindi lamang siya nag-aalala na hindi na siya makakakuha ng anumang alok na trabaho sa industriya ng entertainment sa hinaharap, ngunit hindi rin siya natatakot na ma-blacklist. Tila may ipinangako sa kanya ang mga nasa likod niya kaya naman kaya niyang gawin ang kanyang ginawa ng buong kumpiyansa. Inangat ni Knowles ang kanyang tingin. Lalapitin mo si Miss Larson at alamin kung ano ang sasabihin niya tungkol sa insidente. Pagkatapos mag-film ni Daisy, narinig niyang may nag-uusap sa loob ng dressing room habang naglalakad siya patungo sa kwarto. Huminto siya saglit sa pintuan bago pumasok. Totoo ba ito? Na-expose na si Tiffany na involved sa pagpaplano ng skandal, pero iniimbitahan pa rin siyang sumali sa mga variety show. Hindi mo ba nakita? Inilathala niya ang balita sa kanyang Twitter account. Kinumpirma na ang lahat. I think she's lucky only because Daisy and Mr. Knowles have good tempers at walang balak makipagbalikan sa kanya dahil sa insidente. Kung ibang tao, matagal na siyang pinagbawalan ng buong industriya. Ang hula ko ay may suporta siya ng isang makapangyarihan at maimpluwensyang tao sa industriya. Kung hindi, paano siya magpupunta sa mga variety show pagkatapos ng ganitong pangyayari? Hindi pa nga lumilipis ang aftershock ng insidente, naglalagay na siya ng ganoon kataas na profile at nagpo-promote ng sarili. At ang pangunahing bagay ay sinusubukan pa rin siyang paputiin ng kanyang mga walang utak, na sinasabi na si Daisy ang nagpilit sa kanya na gawin ito. My God! Kahit ako maniniwala sa mga fans niya kung hindi dahil sa mga sinabi niya tungkol kay Daisy sa harap namin noon. Ilang aktor na naghihintay na mailagay ang kanilang makeup ay pinag-uusapan ng tungkol kay Tiffany, at ang ilan ay lumaban para kay Daisy. Kumatok si Daisy sa pinto, itinulak ito, at pumasok. Napatingin ang mga artista sa direksyon ni Daisy. Nakangiting sabi ni Daisy, "Oh, you guys are getting your makeup done, ha?" Akala ko walang tao dahil sarado ang pinto. Lumapit siya sa dressing table niya, umupo, at tinanggal ang wig niya na parang walang narinig. Lumapit sa kanya ang aktres na nakaupo sa tabi niya. Daisy, hindi ka ba galit? Tumingin sa kanya si Daisy at ngumiti. Bakit ako magagalit? Maraming bagay ang ginawa ni Tiffany para hilahin ka pababa at pagsalitaan ka ng masama ng pribado. Oo nga pala, mapapanatili mo pa rin ang iyong kalmado kapag tinamaan ka ng napakalaking alon. Hinahangaan talaga kita. Tama na yan. Alam ni Tiffany na maganda ang ugali mo at siguradong malalampasan niya iyon basta humingi siya ng tawad. Hindi na siya naghintay at nagsimula na siyang tumanggap ng mga imbitasyon mula sa mga variety show pagkatapos umalis sa crew. Hindi niya alam kung paano iiwasan ang mga ganoong bawal. Hinubad ni Daisy ang kanyang makeup, at kalmado ang kanyang ekspresyon. Nagsorry siya sa akin. Kung pinagpatuloy ko ang pagbibigay sa kanya ng impyerno, ako ang may kasalanan. Napatingin ang mga artista kay Daisy. Talagang hindi nila alam kung ano ang maaaring magtulak sa mga taong iyon sa nakaraan para suron si Daisy noon. Sinabi pa nila na siya ay isang poser. Pero mas nakilala nila siya pagkatapos ng mahabang panahon na sumali sa grupo. Hindi lang si Daisy ay hindi kailanman nagpalabas kapag sila ay nasa paligid, ngunit nilikha din niya ang lahat ng mga aktor at miyembro ng kawani sa crew ng magalang. Sinusubukan pa nga niyang gawin ang lahat ng mag-isa para hindi masyadong magdulot ng gulo sa crew. Kabanata 2319. Si Daisy ay kilalang kilala bilang binibini ng mga Goldman, ngunit hindi niya kailanman pinakitaan ng anumang init ng ulo ang kanyang mga kasamahan. Biglang may naalala ang isa sa mga aktres at sinabing, "Daisy, I'm not really sure if I should tell you this. Pero sa tingin ko talaga, dapat may kinalaman si Assistant Director Gosling sa katotohanang hindi ka masyadong gusto ni Tiffany." Natigilan si Daisy ng ilang segundo, pagkatapos ay lumingon sa kanya ngunit hindi umimik kahit isang salita. May naisip din ang isa pang aktres at idinagdag, "Oh yeah,
I can see that Tiffany seems to have a thing for Assistant Director Gosling, so I guess nagseselos siya sa iyo kasi parang may pakialam siya sa iyo. Damilat si Daisy. Naiinis sa akin si Tiffany dahil sa relasyon namin ni Zephyr. Pero walang nangyayari sa amin, not to mention that I've been trying to avoid him as much as I can para maiwasan ang hinala habang kami ay nagtutulungan sa crew. Bigla siyang may naalala, lumingon siya, at nakangiting nagtanong, oh yes, alam mo ba kung saan nakatira ang iyang aktor? Sa eroplano mula Coralia hanggang Baseburg. Sumando si Cameron sa sandalan ng upuan na naka-cross arms at nakapikit para makapagpahinga habang nakamaskara. Si Waylon, na nakaupo sa tabi niya, ay binuklat ang magazine sa kanyang kamay. Pagkatapos ay lumingon siya sa gilid, sinulyapan ang babaeng nasa tabi niya, na mahigpit na niyakap ang sarili, at kumaway para tawagan ang flight attendant. Lumapit ang isang stewardess na nakangiti. Sir, may kailangan po ba kayo? Pwede mo ba akong dalhan ng kumot? Salamat. Siyempre, bigyan mo ako ng 1 minuto. Dinalhan siya ng flight attendant ng kumot, at kinuha ito ni Waylon mula sa kanya at tinakpan si Cameron. Ang eroplano ay nakatagpo ng kaguluhan, at ang paglipad ay naging medyo magulo, at ang ulo ni Cameron ay sumandal sa kanyang balikat. Natigilan siya ng ilang segundo at tumingin sa ulong nakasandal sa balikat niya. Itinaas ni Waylon ang kanyang kamay at hinaplos ang buhok na nakasabit sa kanyang noo. Pagkatapos ng 1 oras at kalahati, sa wakas ay dumating ang eroplano sa Baseburg Airport. Hinaplos ni Waylon ang kanyang ulo. Oras na para bumangon. Natarante na hinubad ni Cameron ang kanyang maskara, hindi niya namamalayan na nakasandal sa kanyang balikat, at agad na umupo. Pagkatapos ay nag-inat siya at tumingin sa labas ng bintana. Nakabalik na rin kami sa wakas. Bumaba sina Waylon at Cameron sa eroplano. Nang lumabas siya ng airport, napakainit ng panahon kaya hinubad niya ang kanyang jacket, at namumula ang kanyang mga tseke. Maaari ba tayong kumuha ng sertipiko bukas? Huminto si Waylon sa harap ng sasakyan at nilingon siya. Sabado ang bukas at sarado ang City Hall sa katapusan ng linggo. Nag-cross arms siya. Walang magagawa ang 1 pang 2 araw na paghihintay, di ba? Iniunat niya ang kanyang kamay at hinawakan ang ginang sa kanyang mga bisig. Hindi mo ba gustong i-unfrozen ang iyong mga card? Natigilan si Cameron. Pagkalabas ng airport, dumiretso ang dalawa sa City Hall. Nakatayo sa labas ng City Hall, nagsimulang magtanong ng kaunti si Cameron sa sarili. Lumingon siya, or else, babalik na lang tayo ng 2 araw na late. Pinulupot ni Waylon ang braso sa baywang niya. Baka ayaw ko nang magpakasal sa susunod na 2 araw. Nagulat si Cameron. Nilapitan niya si Cameron at sinabing may pahiwatig o amusement na kumikislap sa kanyang mga mata, mukhang tusong parang sorrow. Kung pagsisisihan ko ito makalipas ang 2 araw, wala nang ibang paraan para ma-unfreeze ni Mr. Southern ang iyong mga card. Hindi ko alam kung gaano katagal bago siya mag-isa. Tama ba ako? Tiningnan ni Cameron ang ngisi ni Waylon at naramdaman niyang niloko siya. Wayne Goldman, sinusubukan, mubang. Bago niya matapos ang kanyang pangungusap, binuhat siya ni Waylon at pumasok sa City Hall. Nang makita ang lahat ng mga titig na nagawa nilang maakit, mabilis na tinakpan ni Cameron ang kanyang mukha sa kahihiyan. Wayne Goldman, nakakahiya, ibaba mo ako, ngumisi siya, maging mabuti, at huwag gumalaw. Sa registration hall. Umupo sa mesa sina Cameron at Waylon at ipinakita ang kanilang mga ID card at iba pang nauugnay na dokumento, at inilagay ng handler ang isang dokumento sa harap nila. Kinuha ni Waylon ang panulat at pinirmahan kaagad ang sertipiko. Pagkatapos ay ibinigay niya ang panulat kay Cameron. Si Cameron ay nasa ulirat pa rin. Pagkatapos iwan ang aking lagda sa papel na ito, opisyal na tayong magiging asawa at matalino. Kabanata 2320. Napatingin ang opisyal kay Cameron at ngumiti. Miss, mag-iwan ng pirma mo dito. Hinawakan ni Cameron ang panulat at tumingin kay Waylon. Ipinatong ni Waylon ang kanyang ulo sa kanyang itaas na braso, itinukod ang kanyang siko sa desktop, tinitigan siya, at nagbigay ng isang santo ng ngiti. Huwag kang mag-alala, maaari kang maglaan ng oras upang pag-isipan ito. Napatingin ang opisyal sa kanilang dalawa. Tiyak na nandito ang dalawang ito para magpakasal. Gayunpaman, ang babaeng ito ay mukhang hindi pa ganap na handa para sa kasal. Huminga ng malalim si Cameron, kinagat ang bala, at pumirma sa sertipiko. Kumaibat ang mga sulok ng labi ni Waylon nang hindi nag-iiwan ng bakas para mapansin. Matapos ang lahat ng mga pamamaraan, isa sa mga opisyal ang nagbigay ng kanilang sertipiko ng kasal sa kanila.
Congratulations, Mr. and Mrs. Goldman. Hindi napigilan ni Cameron na sunugin ang piraso ng papel sa kanyang mga kamay. Nang makitang nakatitig si Wayland sa kanya, natakot siyang maaga nito ang sertipiko, kaya dali-dali niyang isinuot ito sa kanyang bag. Lilinawin ko muna, ang sertipiko na ito ay nasa akin na ngayon. Bawal kang kunin sa akin anumang oras. Napangiti siya. Okay, promise. Pagkatapos ay pinabalik niya si Cameron kay Emperor. Matapos makapasok si Cameron sa villa, kinuha ni Wayland ang isang kopya ng kanilang marriage certificate sa kanyang bulsa, kumuha ng larawan nito, at na-upload ito sa Macho Gang group chat box. Nolan, Helios, Colton, #Nicholas at Wayne, ay oo, panganay kong apo dyan. Talagang napagtagumpayan mo ang anak na babae ng Southern ng napakabilis. #Yorick at Nolan, tingnan mo, naabutan ka ng dalawa mong anak. #Nolan at Yorick, kumain ka lang ba ng tae? #Francisco, ano ang namiss ko? #Hector at Wayne, GG. Wayne, GG. Sa oras na ito, nag-upload si Tanner ng OR code sa group chat box. #Tanner, kunin ito bilang isang munting regalo mula kay Uncle Tanner, congrats at Wayne. #Hector, salamat, Tanner. #Helios, salamat, Bud. #Luis, salamat sa pagtulong sa isang kapatid. #Yorick at Nolan, oh, wala ka talagang kahihiyan para i-scan ang code. Natatakot ka ba na wala tayo pag kinasal si Wayne? Si Yorick ay inalis sa group chat ng admin na si Nolan. Sa pagkakataong iyon, tumunog ang cellphone ni Wayland. Makikita sa screen na ito ang numero ni Titus. Kinuha niya ito at sinagot ang tawag, Great Lolo. Bata ka, bakit hindi mo sinabi sa akin na may girlfriend ka na? Plano mo bang itago siya sa amin ng lola mo sa buong buhay natin? Saway sa kanya ni Titus sa phone. Walang magawang tumawa si Wayland. Hindi ako nakahanap ng oras para ipaalam sa iyo. Wala kang oras para sabihin sa akin, pero nagkaroon ka ng oras para sabihin kay Morrison ang lahat. Bumaba si Wayland sa sasakyan. Ngunit alam ko na tiyak na sasabihin niya sa iyo ang tungkol dito. Okay, stop explaining yourself. Hindi ako makikinig sa anumang mga palusot mo. Babalik ako sa Slocavia sa loob ng ilang araw. Gusto kong tingnan ang babaeng nagustuhan mo. Pagkasabi noon, ibinaba ni Titus ang telepono. Ngumiti si Wayland, itinago ang telepono, at pumasok sa villa. Si Cameron ay nakahiga sa kama at sinusuri ang sertipiko. Hindi siya makapaniwala na kakasal lang niya kay Wayland. Biglang tumunog ang phone na nasa tabi niya. Ito ay mula sa kanyang ama. Agad siyang umupo at sinagot ang telepono. Tatay, tanong ni Sonny, nagpakasal na ba kayo ni Willie? Oo, meron kami. Maya-maya, humagalpak ng tawa si Sonny. Not bad, Cameron. Not bad at all. Sinabi ko sa iyo na mayroon akong magandang mata sa mga lalaki. Iyan ay magandang balita. Naghihintay pa rin ako sa pagdating ng araw na makakadalo ako sa seremonya ng kasal mo at ihatid kita sa aisle. Huminto si Cameron. Wait, wedding ceremony ko. You guys are now officially husband and wife, so wedding ceremony dapat ang next agenda sa listahan, di ba? Si Willie ay isang mahusay na tao, at bilang iyong ama, sinasang-ayunan ko siya. Haha, nakapag-asawa na rin sa wakas ang anak ko. Sa wakas ay magiging kalmado na ako tungkol sa natitirang bahagi ng iyong buhay ngayon. Teka, Dad, paano naman ang mga card ko? Tumagilid si Sonny. I unfroze your cards matagal na ang nakalipas, hindi mo ba alam ang tungkol dyan? Ano ang mali? Hindi mo siguro nagamit ang iyong mga card habang nasa Baseburg ka, tama ba?